Kung may overripe ka nga na saging dyan, ay wag mong itatapon dahil sayang. Kasi pwede pa natin gawin yan na masarap na tinapay. Kung hindi mo nga alam kung paano magluto, ay tara na sabayan mo kung mag-bake. Dahil nga medyo mahal ang saging dito, itinitipid ko. Sa sobrang tipid nga na hinog na ng ganito. Para nga hindi masayang, gagawin ko na nga lang na tinapay. 4 na piraso nga yung ginamit ko at tinanggal ko lang yung Hindi ko nga siya masyadong dinudurog para may nakakain ako na buo-buo. Nag-add na din ako ng 3/4 cup of cooking oil, 1 teaspoon vanilla. At maglalagay din tayo ng 2 pirasong itlog. I-crack nyo muna siya sa bukod na lalagyan para kung may sira hindi nyo na mahalo dito sa mixture. Naglagay na din ako ng 3/4 cup ng sugar. Wash nga itong ginamit ko para hindi masyadong matamis. Kung may nakikita kayo dyan na itim-itim ay wag nyo na lang pansinin kasi kape yan. Kapag tingin nyo lusaw na yung asukal, pwede na kayo maglagay ng 1 1/2 ng harina. So salain nyo muna para matanggal nyo yung mga buo-buo. Maglalagay na din tayo ng 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon baking soda, and 1 teaspoon cinnamon powder. Kung hindi kayo ganun ka-confident sa baking powder at baking soda nyo, pwede nyo din yan isama na sa lain para matanggal yung mga buo-buo. Kapag nahalo nyo na ng maayos itong butter, kuha lang kayo ng bukod na lalagyan kasi hahatiin natin to sa dalawa. Itabi nyo muna yan at ito nga yung kalahati na natira. Nalalagyan natin ng chocolate flavor. Meron ako ditong isang bar ng dark chocolate. Tinunaw ko nga lang to sa microwave. Haluin nga lang natin to para matunaw yung mga natirang buo-buo. Make sure na nag-cool down na siya bago nyo i-add dito sa butter. Kung wala kayong available na chocolate bar, pwede naman kayong maglagay ng cocoa powder. Haluin nyo lang yan hanggang sa mag-blend yung nilagay natin na chocolate. Huwag nyo lang i-overmix yung butter para hindi siya babagsak kapag binake natin. Itong recipe na to, kahit na chocolate yung inilagay natin, hindi siya ganun katamis. Kaunti lang din kasi yung nilagay natin na asukal at wash nga yung ginamit ko. At dahil nga gusto ko na may design itong banana bread, pinag-alternate ko lang yung paglagay ng plain at yung may chocolate flavor. Kung gusto nyo naman na plain lang, pwede na kayo hindi maglagay ng chocolate, at kung gusto nyo naman na puro chocolate, bakit nyo pagagayahin itong recipe na to kung kayo naman pala ang masusunod? Charot lang, ito naman hindi mabiro. Pwede nyo naman na hindi nahatiin itong butter. Pinang toppings ko na nga yung itinabi ko na chocolate kanina. At ready to bake na nga ito in a preheated oven. Bake at 120 degrees for at least 35 to 40 minutes. At ganito nga yung kalalabasan ng pagka-bake ng banana bread natin. Wala siyang crack at soft lang yung ibabaw. Kung gusto nyo naman na medyo crunchy yung ibabaw, pwede nyo taasan yung temperature ng oven. Magbawas lang kayo ng ilang minutes sa baking time. At ito na nga yung overripe banana natin. Nagawa na nga natin na masarap na tinapay. Medyo malamig na nga kaya i-slice na natin to. Dahil moist nga itong banana bread natin, hindi siya masyadong dumidikit dito sa baking sheet na ginamit ko. At hindi nga lang moist itong banana bread natin at super lambot din. Bouncy nga siya kapag pina-press down. So tingnan nyo guys kung gaano kalambot itong banana bread natin. Siksik din siya. So tingnan nyo yan kapag piniga-piga mo yan. Ay nako, talaga nga namang mapapakapi ka. Dahil nga nangaakit yung amoy, tinikman ko na nga. Alam nyo ba kung ano yung lasa? Ay nako, lasang isa pa. So alam nyo na sa mga nahihinugan ng saging dyan, kainin nyo na agad, wag nyo na hayaan na mahinog ng ganito para hindi na lumaki yung gastos nyo. Hindi nga guys, seryoso nga. Nagtitipid nga ako kaya yung saging ko sobrang nahinog. Ang ending hindi tayo nakatipid. Pero may masarap naman tayo na tinapay. Kaya alam nyo na, yung mga saging na akala nyo hindi na makakain, pwede pa nating magawang masarap na tinapay yan. Bukod sa may pang umagahan ka na, pang merienda, pwede mo pang ipang negosyo. Hindi mo na nga problemahin yung recipe kasi ito na i-share ko na. Magbe-bake ka na lang, opo. And that's it for today's recipe. If you find this video helpful, please give it a like, share, and comment. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, share, and subscribe.